disperso ako talaga. Ikaw? Kasi hindi naman si Richard nanligaw sa iyo, palagay ko. And praise God. Hallelujah. Ayan, simula. Ayan, good evening po sa atin na nagpapasalamat po sa Panginoon. Nagpapasalamat daw sa Panginoon na lately mga nagdaang mga buwan, linggo, nagpapasalamat ako sa Lord kasi dumating ka. Nung dumating ka, hindi ko kilala parang nawawala na ako sa sarili ko. Madilim yung buhay ko. Kaya pinag-pray ko na lang sa Lord, Lord, ayusin mo yung buhay ko. Hindi ko na nakikilala yung sarili ko, Panginoon. Hindi ko alam kung paano mo ako itatayo muli. Kaya minsan, salamat sa GC ng The Voice. Nung mag-announce ka na mag-upload ka na. Salamat sa Panginoon nung nagsimula akong mag-typing na i-chat ka. Sabi ko, Pastora, mag-upload ka pala. Ayaw kong i-click, ayaw kong i-send. Pero salamat sa Lord na i-send ko yun. Ayun. Doon nagsimula yung lahat. At nagkaroon kami ng conversation, nagkaroon tayo ng conversation. Hanggang mula nung nagkaroon tayo ng conversation sa loob ng siguro 3 weeks lang yun. 3 weeks lang. Biglang lumiliwanag yung buhay ko. Biglang naramdaman ko ulit yung saya na nung kachat pa lang kita, naiilang na ako. Sana mo. Kachat pa lang kita, parang hindi lang parang mahal na kita nun eh. Ayun. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord. Nung sabi ko sa sarili ko, pag nakita kita personal, talagang ipagtatapat ko yung salubin ko. Ayun, salamat sa Panginoon na yun, naging tayo at we decide na magpakasal. Sobra yung pasasalamat ko sa Lord kasi muling naibalik ako sa pinagpipray ko sa Panginoon. And God use you. Doon talagang naging colorful again yung buhay ko na dumating ka sa. Here's my vow. As the Lord command na loves your wife, katulad ng pag-ibig ng Panginoon sa kanyang iglesia, ay na mamahalin ka. Selfless love, unconditional love, ay steadfast love. Mamahalin kita higit sa sarili ko. Mamahalin kita na may mula sa bibig mo na makikita mo yung sakripisyo. Mamahalin kita na walang kondisyon. Mamahalin kita ng buong ikaw. At katulad ng sinabi ni Pastor Kanye, mamahalin kita, mahal. Katulad ng pag-ibig. At witness ngayon ang langit at ang lupa na sinasabi ko ito sa iyo. Mamahalin kita at tayong magkakapag iwalay sa atin kayang kamatayan. Mamahalin kita ng buong tapat. Sa balat ng lupa, ikaw ang pinakamagandang babae sa akin.
kontento kundi Pagkala, satisfied kaya sa'yo. pala. Handa makaturo kita. Mamahalin kita, steadfast lang. Wala palang Hindi music. matitinag na pag-ibig. Para sa'yo lang. Dapat may music ko sana yun. Kaya naman, nagpapasalamat ako ng buo sa Panginoon sa oras nito. Yung dumating ka. Ikaw ang kumpleto na buhay. Yung 2025, akala ko bangungot na taon para sa atin. Akala ko isang taon na napakadilim. Pero salamat sa Panginoon. Yung 2025 din pala ay isang napakagandang taon na ibinigay ni Lord sa buhay. At ikaw ang magandang yun na ibinigay ng Panginoon. Kaya salamat kay Jesus, salamat sa Panginoon. Ngayon, wala namin pa masasabi today. Mahal na mahal. Ayan, pakinggan din natin ang tugon ni Sister Risa. Yes, good evening sa lahat. Bago po kami nagkakilala, 2023 pa, nag-preach na po ako dun sa church nila. So, dun po yung first meeting po namin. Pero, after nun, hindi na po nasundan. So, nung mga time na yon, si Pastor po ay may kinakasama po at may nakasama. So, wala po akong intention about doon, kundi about sa pakikipagkapatid sa Panginoon. After po noon, 2024, 2020 po yata, nung nagpunta ako doon sa church. Then, after 3 years, nagkahiwalay po kami ng dati kong kinakasama dahil nga doon. And then, ang Panginoon po is napakabuti. Wala po akong planong na ganito yung mangyayari. Hindi ko inisip, hindi ko lubos maisip na mangyayari yung mga bagay na to. Noong una, yung mga bagay na pinapanalangin ko noon, sabi ko, Lord, gusto ko din po maikasal. Doon sa taong mamahalin ako, gusto ko din po may makakasama sa ministry. Kasama kong mananalangin, kasama kong magbabible study. 3 years pong pinapanalangin ko yun. Hanggang sa dumating sa point na hindi ko na rin maintindihan yung sarili ko. Kung saan ako nagtatrabaho para sa mga anak ko. Dumating yung time na naisipan kong mag-abroad. Hanggang sa ilang araw na lang, papaalis na ako, papuntang ibang bansa. Yung time na yun, sabi ni Pastor, nag-post ako sa GC namin, ipag-pray niyo po ako na malapit na mag-abroad na po ako. And then, nakita ni Pastor yon, sabi niya, Pastor, mag-abroad na pala. So, doon po nag-start yung conversation po namin. And then, hanggang sa dumating yung time na nag-preach ako doon sa church nila, na hindi ko alam na 3 months na palang natigil after nung nangyari sa kanya. Then, start po nung nag-preach ako doon, nagkaroon po ulit ng panunumbalik sa church. Dumalo ulit ang mga kapatiran, hanggang tuloy-tuloy po hanggang ngayon. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pinagpipray ko din sa Panginoon na, Lord, kalooban mo ba na hindi na ako aalis? Dahil pinipigilan talaga ako ni Pastor noon. Sabi niya, huwag kang aalis. Hindi pa rin ako nagpatinag kay Pastor. Tigas talaga yung ulo ko na talagang aalis talaga ako. Pero ang Panginoon napakabuti. Sabi ko nga, Lord, salamat dahil mahal mo ako. Sabi ko, salamat Panginoon kasi yung mga kasalanang nagawa ko, dinalimutan ng Panginoon.
binigyan niya muli ako ng bagong simula. Hanggang ngayon, sabi ko, ito na siguro yung answered prayer sa pamamagitan ni Pastor Joey. So, ito yung vows ko. Ito yung sabi nga doon sa salita ng Diyos, pagpasakop ka sa iyong asawa. Narito ako nagpapasakop, pinapangako, mamahalin ka. Katulad ng pagmamahal na pinapakita mo sa akin, na kahit sa maikling panahon na nagkakilala tayo, naramdaman ko yung pagmamahal na hindi ko naramdaman noon. Naramdaman ko yung halaga ko bilang isang babae. Naramdaman kong muli yung panulubalik ko sa Panginoon. Naramdaman kong muli yun. Kaya sabi ko, kalungan ka ng Panginoon ito. Salamat dahil minahal mo ako. Tinanggap mo ako kahit mayroon akong 3 anak. Hindi naging hadlang yun. Kaya sabi, nagplano tayo na may kasal dahil gusto natin magligaw tayo sa Panginoon. Dahil gusto natin na ituloy yung pagsasama natin na hindi tayo nagkakasala. Dahil ang gusto ng Panginoon na lingkod niya is yung righteous, yung banal na nakikita niya. Kaya salamat sa Panginoon. Ang daming sakripisyo yung ginawa natin dito. Akala natin hindi mangyayari. Akala natin walang ganito. Kaya kanina pagpasok, tuwang-tuwa ako. Ganito pala yung feeling na ikakasal. Kaya sa love, ito lang yung may pangako ko. Sabi ko, magpapasakop ako. Bibigay ko ng buong buo kung sino yung nakilala mong ako. At hindi yun magbabago. Kung meron mong magbago, lagi mong ipaalala sa akin na love, heto ka na naman. Heto ka na ulit. Kaya sabi nga doon ng mag-asawa, laging nagtutulungan. Gagawin natin ito hindi para lang sa sarili natin. Hindi gagawin natin ito para sa Panginoon. Sabi nga na, all things work together for good. Hindi natin plinano ito. Hindi natin plinano na maging tayo, hindi natin plinanong lahat. Pero ang Diyos plinano niyang lahat. Kaya ito yung singsing bilang nagsisimbolize ng eternal love ko sa iyo. Amen. Palakpakan naman natin siya.